kahapon po, doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Pinapila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Meron naman isang tent para doon sa mga senior siguro. Sila na din po ang nagsabi, 21% lang ang nakatanggap doon sa total na sinabmit. Sa members po namin, sa kabuuan, 8% lang ang nakakuha. Meron pang mga ruta, doon sa ruta namin, 60 na drivers po ang sinabmit namin, pero kahit isa wala pong nakatanggap o wala doon sa listahan. Binibigay po namin na listahan dati, ang nagbabase po ang LTFRB per plate number. So doon po nagbabase kung ilan yung bilang ng sasakyan na meron kami na naka-enroll o active sa LTFRB. So yun po dapat yung nabibigyan. Pero this time, ang pinasubmit po sa amin yung pangalan po ng driver. So nag-comply naman kami. Madi-discount at pakinabang po nito sa amin at hindi nag-aaway na pumipila. Bakit kami wala? Nag-submit naman kami ng listahan. On a daily basis ngayon po, 1,500 to 1,600. Ang nawawala po sa amin, 100 to 120% ang itinaas nung krudo. So dati kung nagko-consume kami sa average na 30 liters per day na 53 to 55 pesos, ang kinukonsumo po namin ay 1,200 to 1,400, mahigit 3,000 na po ngayon. Yun ang nawawalang kita at ang tanong po namin, kanino at saan po namin ito babawiin itong mga losses na ito? Yung sistema pong ginagamit nila ngayon, wala po kaming pinagkaiba doon sa nanlilimos na kailangan ibaba muna yung bintana bago kami bigyan ng limos. Ganun po ang nangyayari sa amin, ganun kabigat. Kami yung direktang pumasan ng bigat. Meron na po ba rito sa session hall na to na kayang pasanin yung losses na 1,500 pesos a day? 45 to 50,000 pesos on a monthly basis. Meron po ba rito na pwedeng magsakripisyo sa atin noon? Wala. Mamang tsuper lang po ang nakakapagsakripisyo niyan.